sa tanong ni Elsie Humangit. Good morning po. Paano kung tinanggap na si Jesus tapos bumalik sa dating gawi at hindi na nagsisimba? Ayun, yung mga nag-backslide, bumalik sa dating buhay, mga minamahal, at talagang mga tumalikod dito, nag-backslide. Yung bang hindi nagustuhan yung paglilingkod sa Panginoon, boring sa kanila, bumalik sila sa buhay sa libutan. Ano ho? Ang sabi po ng banal na kasulatan, may sinasabi ang banal na kasulatan tungkol po riyan, mga minamahal. At nakakalungkot, alam nyo sa Hebreo Kapitulo 6, doon sa tanong niya, paano ko tinanggap si Jesus Christ pagkatapos bumalik sa dating buhay, nag-backslide, hindi na nagsisimba, at ang buhay ay lumala. Ang sabi ng Hebreo Kapitulo 6, versikulo 4 hanggang 6, sabi rito, sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo. Verse 5, at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Verse 6, at pagkatapos ay tumalikod, ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa cross ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. So kita ninyo, yung palang mga taong tumalikod, mga minamahal, ay parang pinalalabas nila sa kanilang aksyon, ay gusto nilang ipako sa cross ang anak ng Diyos muli na hindi nalintana ang kahiyan alang-alang sa atin. Ano ho, mga minamahal? Talagang delikado ito. Kaya ang sabi dito, dapat panumbalikin sa pagsisisi sila. Bakit? Kasi mahalaga na iwan nila ito ulit at bumalik sa Diyos, sapagkat kung hindi, ay magkakaroon ng malaking problema sa kanilang buhay. Sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 20 hanggang 22. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 20 hanggang 22. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, ay muli silang napasabit sa mga ito at nadaig, ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una. Kita niyo, mga kapatid, yun anyang mga tao na nakatakas na sa karumihan, tumalikod na sa mga karumihan ng sanlibutan at kasalanan dahil sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Ang problema ay muling nasabit at nadaig ng sanlibutan ng mga gawa ng mga dati. Yung kalagayan nila sa huli ay naging mas masama kaysa nung una. Bakit? Nung una, hindi pa nila nalaman ang katotohanan eh. Ngayong nalaman nila ang katotohanan ay bumalik, lumala ang kalagayan because they know the truth, pero bumalik sa dating buhay. Verse 21, ang sabi rito, sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na malaman nito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. So dito, mga minamahal na mga kaibigan, ipinaalala sa atin, mas maigi pa niya hindi nalaman ng katotohanan. Kaysa nalaman ay bumalik sa dating buhay at tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Alam nyo paano ito hinambing o ikinumpara ni Apostol Pedro? Sa verse 22, ang sabi diyan, nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaeng baboy na nahugasan na sa paglulublob sa putik. So ganyan pala ang description sa isang taong nakalasap na ng kaliwanagan, nalaman na ang katotohanan, nakilala na ang Panginoong Hesus, pagkatapos bumalik sa dating buhay, nag-backslide, tumalikod sa banal na utos, yung kalagayan nila mas malala kaysa dati, kaysa nang unang hindi nila nalaman ang Panginoon at hindi nalaman ang katotohanan. Bakit? Parang aso na kumain at nung isinukay, kinain uli. Parang baboy na nahugasan na, lumublob uli sa pusali. Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Alam nyo, delikado yung ganitong buhay eh. Sapagkat sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 38 hanggang 39, ay merong sinasabi ang banal na kasulatan. Hebreo Kapitulo 10, versikulo 38 hanggang 39. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. So yung mga matuwid na lingkod ng Panginoon, nabubuhay sa live by faith. Ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. So hindi natutuwa ang Panginoon doon sa mga nag-backslide. Verse 39, ngunit tayo hindi kabilang sa mga umuurong
kaya't sila'y napapahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya, kaya't naliligtas, mga minamahal. So kita ninyo, yung palang mga umurong, mga umatras, mga tumalikod, ay napapahamak. Ngunit hindi dapat kabilang tayo doon sa mga napapahamak, kundi doon sa may pananampalataya, kaya't naliligtas. So dito'y ipinaalala sa atin, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, na napakahalaga nang malaman mo na ang katotohanan, huwag ka nang bumalik sa dating buhay. Huwag ka nang mag-backslide, huwag ka nang tumalikod doon sa banal na utos dahil yung kalagayan mo mas malala kaysa nung una kasi nalaman mo na yung katotohanan eh. Pagkatapos ikaw ay tatalikod, ito ay nakakalungkot, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Kaya doon sa nagtanong na ito, kung mayroon kang kilala na ang nangyari sa buhay niya ay ganito, ibig niyang malaman o ibig kong malaman niya na mahalagang magbalik loob siya. Sa Gawa, Kapitulo 3, versikulo 19, ay pinababandig loob ng Diyos yung mga ganyan. Gawa 3:19. Wala na tayong oras, napakabilis. Hindi pala tayo pwede mag-extend at naka-live na tayo sa AWR. Ayan, medyo na-late lang po ng kaunti ang ating teknisyan. Sabi rito, sa Gawa, Kapitulo 3, versikulo 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Ayun. So dito, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, may panawagan po doon sa mga tumalikod at humiwalay sa katotohanan, sa aral ng Diyos, sa banal na utos, mula nung makilala ang Panginoon. Ang panawagan, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob. Pagsisihan mo yon at magbalik loob ka upang mapawi ang iyong kasalanan. Ang Panginoon, mga minamahal, ay habang buhay-buhay pa tayo, ay lagi siyang nariyan na gusto magbalik loob tayo sa Kanya. Huwag natin yon sayangin. Ang kamatayan dumarating, sigurado yan. Pero yung kaligtasan ng taong hindi tumanggap sa Panginoon at tumalikod sa Panginoon, walang kasiguraduhan. Mga minamahal. Ang buhay kay Kristo sigurado. Pero kung wala kang Kristo, walang kasiguruhan ang buhay na walang hanggan sa iyo. Ang kamatayan sigurado rin. Accept the Lord Jesus Christ. Return to the Lord before it is too late, mga minamahal.